Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lumimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nakahanda ang Police Regional Office 5 sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa Bicol Region. Pinaigting na ng kapulisan ang paghahanda, koordinasyon at deployment ng mga tauhan upang matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng mga residente sa sakaling manalasa ang bagyo. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Adrian Dayaw. Atanda ang Police Regional Office 5 sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday bagamat hindi inaasahang maglalandfall ito sa Pilipinas. Nagsagawa ang Police Regional Office 5 ng SHOT inspection sa lahat ng disaster response equipment at accounting ng mga tauhan ng Pero 5 Kasurug Disaster Emergency Assistant Response Team upang tiyakin ang kahandaan ng mga kagamitan at personnel sa anumang emergency na maaring idulot ng sama ng panahon. Sa isinagawang inspeksyon, sinuri ang operational readiness ng mga rescue equipment at mga kakayahan ng mga tauhan na magsagawa ng search and rescue disaster response at iba pang serbisyong kinakailangan ng mga komunidad na maaring maapektuhan ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at iba pang panganib. Bahagi ito ng patuloy na paghahanda ng PRO5 upang matiyak ang maagap at epesyenteng pagtugon sa anumang kalamidad na higit pang palakasin ang disaster preparedness ng unit at tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan ang nananatiling pangunahing prioridad. Patuloy ding pinaigting ng PRO5 ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang maagap, organisado at epektibong pagtugon sa anumang banta ng kalamidad. Mas pinalakas pa ang pangangalaga sa kalusugan ng mga kapulisan matapos magsagawa ng pagpupulong ang PNP-OLC at Donate Philippines upang isulong ang mga programang medikal para sa mga police personnel at mga benepisyaryo. Yan ang balitang muling tinutukan ni Patrolman Adrian Dayaw. Ang PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated at Donate Philippines upang talakayin ang mga programang magpapalawak sa serbisyong pangkalusugan at makataong pagtulong para sa mga pulis, kanilang mga pamilya at sa komunidad. Pinangunahan ni Mrs. Mirna J. Reyes, President and Chairwoman ng Donate Philippines, kasama si Mr. Agaton Javier, National President ng the Fraternal Order of Eagles, at nakipagpulong kay Mrs. Mary Rose O. Nartates, ang National Advisor ng PNP OLC-FI. Nagkaloob ang Donate Philippines ng 500 flu vaccines sa PNP OLC-FI. Layo nitong mapalakas ang kalusugan at proteksyon
ng mga kapulisan at iba pang benepisyaryo. Nagkasundo rin ang dalawang organisasyon na magsagawa ng medical mission at iba pang humanitarian initiative upang maihatid ang dekalidad na serbisyong medikal lalo na sa mga lugar na kulang ang access sa healthcare. Mula po Pinaigting ng Quezon City Police District ang kampanya laban sa bentahan ng mga nakaw na cellphone sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng polisiya upang maprotektahan ng publiko at mabawasan ang mga insidente ng pagnanakaw at iligal na bentahan ng mga mobile device. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Quezon City Police District ng mas mahigpit na hakbang upang mapigilan ang pagbebenta ng mga nakaw na cellphone sa mga shopping hubs sa Quezon City. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, District Director ng Quezon City Police District, inihain kay Quezon City Mayor Josepina Joy Belmonte ang panukalang magpapatupad ng isang polisiya na mag-oobliga sa sinumang magbebenta ng second-hand na cellphone na kumuha muna ng Certificate of Police Record Verification mula sa himpilan ng pulisya na may jurisdiksyon sa kanilang lugar ng paninirahan o sa lugar kung saan isasagawa ang transaksyon. Layunin ng panukalang ito na mapalakas ang verifikasyon sa mga bentahan ng second-hand na cellphone, matukoy ang mga posibleng nakaw na gadget at mapigilan ang pagpasok ng mga ito sa merkado. Dagdag pa ng QCPD, inaasahang makakatulong ang naturang hakbang sa pagpapaigting ng kampanya laban sa pagnanakaw ng mga mobile phone at pagbibigay ng mas ligtas at mas maayos na sistema para sa mga mamimili at lehitimong nagbebenta. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Naaresto ng Camarines Sur Maritime Police Station ang isang wanted person sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property sa San Jose, Camarines Sur. Yan ang balitang tinutukan ni Police Staff Sergeant Joel Murillo. Naaresto ng Camarines Sur Maritime Police Station ang isang wanted person sa San Jose, Camarines Sur. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code na docketed sa Criminal Case Number 3419 na inilabas ng Municipal Trial Court ng Ocampo, Camarines Sur na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Pinaalam sa naaresto ng individual ang dahilan ng kanyang pagkakaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang lubos niyang nauunawaan. Dinala siya sa Camarines Sur Maritime Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na ginagampanan ng PNP Maritime Group ang mandato nitong tiyakin ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa mga komunidad alinsunod sa programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Camarines Sur Maritime Police Station, ako si Police Staff Sergeant Joel Murillo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Murillo. Agad na kumilos ang Negros Oriental Police upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani ng Silliman University matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang bomb threat. Nagsagawa ng masusing inspeksyon at ipinatupad ang kaukulang security measures upang matiyak ang seguridad sa loob ng campus. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Ng Negros Oriental Police Provincial Office, naligtas na ang 5 lugar sa loob ng Silliman University sa Dumaguete na isinailalim sa inspeksyon kasunod ng iniulat na bomb threat na ipinadala sa pamamagitan ng email. Bilang pag-iingat, sinuspinde ng paaralan ng face-to-face classes at ipinatupad ng online learning habang pinayuhan ang mga empleyado na mag-work from home. Nagsagawa ng masusing security assessment at clearing operations kung saan walang natagpo ang pampasabog o anumang kapanipaniwalang banta. Nagpasalamat naman ang Negros Oriental PPO sa lahat ng mga tumugon sa insidente at muling hinikayat ang publiko na manatiling mapagmatyag
umasa lamang sa opisyal na impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong ulat na maaaring magdulot ng pangamba. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, i-follow, and subscribe. I-share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa mga Twitter account po namin para sa mga real-time updates at YouTube channel. Para sa mga live stream at replays, manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At bago po tayo magtapos, muling pinaalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim na pinapatupad ng Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad. Samantala, hinihikayat rin ng publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat ang mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.